Okay, so good evening class to my Google Classroom. Meron po tayong ah, problem na dapat sagutan since nagre-request yung isang estudyante natin. So, pasadahan lang natin ng konti. So, yung request niya is gagawa tayo ng balance sheet and income statement dun sa transaction, no? Dun sa business transaction na i-record natin gamit yung using the accounting equation. Okay? So, wag na nating patagalin to. So, gagawin na natin yung requirement. Okay? Yung first transaction is September 1. No? So, Alfred invested 520,000 to the business. 500. So, debit sa cash na column 520,000 and syempre dun sa credit side which is sa equity, no, ilalagay natin, no, 520,000 increase. Okay, so next transaction yung ating September 3 transaction. Sa September 3 transaction, he bought machine and equipment 230,000 cash. Machine and equipment. So, cash ang pinagbayad. So, mababawasan yung cash na worth 230,000. So, this is an asset to asset transaction. So, mababawasan yung isang asset, madadagdagan naman yung isa ng magkano? 230,000 mag-increase. Okay? So, kung i-total natin siya, i-check. So, yun yung balance natin sa ngayon. Okay? Tapos, wala namang pangyayari dito. Lagyan lang natin to dito ng line. So, bring down to. Yun. Okay? So, kung i-check natin yung total nito, so, 520 pa rin yan, no? 290 plus 230 equals, ang answer niyan is same pa rin, no? 520. Okay, kung lalagyan lang natin sila ng para lang magbalanse, no? Makita natin na equal pa talaga yung equation natin. Okay, check lang natin ng konti. Usog-usog lang. Okay, usog-usog lang. Okay. Yun. So, equal pa rin yun sila. Okay. Balance pa. Okay. Third transaction, yung ating September 06.
So, anong transaction ng September 6? Sabi dito, he received 175,500 for advertising services to Monique. Okay, so advertising company pala itong ano natin. So, naka-receive daw siya. So, mag-i-increase yung ating cash, 175,500. Okay? Tapos, since services yon ay magkakaroon na nga tayo ngayon ng service revenue na amount, 175,000. Okay? So, yun. So, i-check natin yung total natin kung balanse pa ba. So, balanse yan. No? So, yun ang pangyayari dyan. Tapos, syempre, wala ang pangyayari din dito. Magkakaroon na yan ng okay. So, kung i-check natin yung both side, tapos yung side dito, so, balanse pa ha. Okay. Ngayon, transaction number 8. Okay, transaction number 8. September 8 transaction. Sabi nito, he bought office supplies 86,220 on credit. So, on credit. So, office supplies. So, magkakaroon ngayon ng office supplies. This is asset to liability transaction. No? Asset liability transaction. So, magkano yung biniling supplies? 86,220. Okay, so ngayon magkakaroon tayo ng liability na magkano? 86,220. Okay, so kung i-check natin yung ating equation, kung balance pa ba, so check na lang natin. No? Okay, try nating i-check. Siyempre, balance yan. Posibleng balance yan eh. Yung anong ginawa mo sa kabilang side, yun yung ginawa mo rin dito sa ibang side. Yun. So, balance yan. Okay. So, next na equation, next na transaction, September 10. So, ano bang September 10 transaction? Rent of office, 15,000. Yan. So, dito sa transaction ito, medyo kailangan lang talaga, no? Hindi clear yung pagkasabi. Sabi lang rent of office space. Rent of office 15,000. Pero hindi niya sinabi, no? So, silent man. So, syempre binayaran yan, no? Paid. Kasi may mga rent, pwedeng i-record mo lang kasi pero hindi binayaran. Pero dyan, hindi naman sinabi na wala kasing paid rent eh. No? Diretso agad rent of office 15,000. Now, ano assumption mo? So,
Walang ano, so malamang binayaran yan, no? Binayaran yan. So, negative 15,000. 15,000. So, mababawasan ng cash. Magkakaroon ng expense tayo na 15,000. Okay? Since ang expense is negative kasi minus sa equity. Kasi lahat naman yan, revenues ka expenses, ipapasok din yan sa equity. Iko-close din yan sa equity. Kaya negative ang ating sa expenses. So, ginamit ko lang yung expanded accounting equation, no? Accounting equation. So, pero pwede din yang ilagay lang sa isang equity na column, no? Kung pwede naman niya dito yan lahat sa equity na column. Inano ko lang expanded equation para makita mo, no? So, wala din naman sinabi dun sa problem. Okay? Na anong expanded equation, basta accounting equation lang. Or, yung ko kasi, expanded equation, ginamit ko. Okay? So, may iba magtatanong, bakit, sir, yung rent expense agad? Kasi hindi naman sinabi yan, or kung more than 2 months or 3 months binayaran. Kasi kung advance yan, prepaid yung ilalagay natin. Hindi naman sinabi, baka sa isang month, ngayong month lang yan, no? Or September lang yan. Okay? Pwedeng ganon. Kaya rent expense na. Hindi na prepaid rent. Okay? So, check natin kung yung equation ay balance pa. Sorry. Ba yan? Nangyari. Okay. Okay, so balance pa yung equation natin. Bibilisan natin ng konti. September 15. Sabi dito, salaries of employees. Hindi na, pag minsan kasi dapat, ano ba yan, kailangan ba nating i-accrued yan? Or pinayaran ba agad yan? Yun yung sabi ko, yung mga ibang transaction ay hindi masyadong malinaw. Kasi pag ganyan, ano ba yan? Salaries of employees. Binayaran ba niya agad-agad yan? Or sasabihin mo lang salaries of employees pero hindi ba yan? No? Pwedeng accrual. Ay ganyan, salaries of employees lang. Hindi natin malaman kung binayaran. Assumption yan. May involvement of cash. No? Kasi kung hindi binayaran niya, sasabihin salaries of employees have been accrued. Ganun dapat. Wala eh. So, ibig sabihin yan, assumption yan, binayaran. So, gumamit ng cash, kaya magne-negative yung cash natin na 35,000. Tapos, magkakaroon na ngayon ng negative 35,000 sa salaries expense. Okay? So, yan. Okay, so check natin kung balanse pa ba.
yung ating equation. Check din natin. So, balanse pa lahat. So, running smoothly tayo. So, September 23 na tayo. So, naka-receive tayo ng 79,500 na cash galing sa revenue, service revenue, dahil may nagpagawa ng tarpaulin. Okay, so service revenue positive 79,500. Okay, so yun. Sorry, ba't nandoon punta? So total wala na yung formula. Kamuti. Ayan, okay. So, try natin. Kung balanse pa ba. Medyo bumagal tayo ng konti. Okay. So, balanse pa. So, next transaction, September 26. Malapit na tayong matapos. Gas and oil on credit to Marcelino Pomoy. So, on credit. So, yon sinabi siya. So, hindi yung gas and oil. So, kakaroon tayo ng liability, no, na 15,000 and kakaroon ng expense, okay, negative na 15,000 for the gas and oil. Okay, so kung i-check natin yung total, ating equation, okay, balance pa ba? I-check natin ating total. Okay, okay. Okay, next transaction, September 28. So, second to the last transaction na to. For general expenses. Yun yung mga ano yun kasi hindi yun sasabihin bayad by hand or on credit. Pero yun nga, pag silent ang problem, ginamitan niya ng cash automatic, no? So, negative 12,500. Yan, no? Okay, so, meron tayo dito ng general expenses na data. So, yun. Okay, so, total. Okay. So, check natin transaction.
Yung balanse pa ba? So, balanse pa, no? So, next, the last transaction, September 30. So, ano bang sinabi? Receive 54,000 from Sheerins. O, hindi natin alam kung ano yung bakit naka-receive si Alfred ng 54,000. Is it coming from payment for the accounts receivable or rendered services for cash? So, ganyan. Wala din namang nangutang kay Alfred sa services niya. So, malamang rendered for services for cash. No? Hindi naman din galing yan sa additional investment. No? So, rendered services for cash. So, 54,000 debit. Tapos, magkakaroon ng revenue na 54,000. Okay. So, total. Tingnan natin kung balance. So, syempre, balance yan. Ay! Bakit? Okay. Sorry naman doon. Nag-introductory pa. Okay. Okay, so balance yung ano natin. Counting equation doon sa transaction. Okay, so tapos na yung ating journal entry. So, gagawa na natin siya ngayon ng ating requirement na balance sheet at income statement. Okay. So, pwede na natin gawan, no? Siguro, mas maganda kung dito na lang din, hindi na lang sa kabilang sheet natin gagawin. Okay. So, pipick upin na lang natin. So, unang-una, gagawa muna tayo ng income statement, no? So, kung gagawa ka ng income statement, although ang income statement ngayon sa Philippine standard natin, hindi income statement, comprehensive income na, no? So, gawan lang natin kasi yun yung nakasinayan ng mga layman's term, income statement. So, lagay lang natin dito. Okay. So, usually kasi dapat mo ilagay mo yung Alfred, no? Yung ating Alfred advertising Advertising, yun yung pangalan ng business name, no? Income statement, Alfred Advertising for the month of September. Pwedeng ganun, no? Pwedeng ganun yung pagkagawa mong ano. Okay, so
lagay lang natin dito revenue service revenue. Magkano yung service revenue? Total. Yan, no? So, yung nakalagay dito is 300, no? Pwede mong pick upin mo na lang yan, 309. Okay? Tapos, total. Yung ating test expenses. Okay? So, unahin na natin dito expenses, rent expense, salary, gasoline, general. Okay? Tapos, total expenses. So, we have rent, ulit saya. So, yan. Salaries. Itong ating gas and oil. Tapos yung ating general. So, yun yung total expenses natin. Ayan. So, yung ating net income. Na magkano? Okay, so yun yung ating net income. No? So, meron na tayong net income na 231,500. Okay, yun yung ating ano. Tapos yung pangalawang requirement is balance sheet. Okay? So, yun. So, gawin natin dito sa baba yung balance sheet. Or another term is financial position. Statement of financial position.
Tapos pangalan ng company, Alfred Advertising. Tapos for the as of, no, hindi ko na, as of September 30. Okay. Lagay na natin assets. Okay. Kaso kailangan talaga natin ng classification. So current assets. So ano ba yung current asset niya? So syempre yung cash at yung office supplies. Total current assets. Total current assets. Yung cash natin, yun yung nandito. Okay. Mas maganda siguro ilipat natin. Para kitang-kita, no? Yun. Okay. So, current assets, supplies, pick-upin mo lang. So, yung total current assets, yun na yun. Okay. Tapos, yung ating non-current asset. Non-current asset na isa lang man. Ano ba yun? Machine and equipment. Okay. So, lagay na agad natin. Total assets. Okay. Tapos, liabilities and equity. Meron tayong accounts payable. Yun lang naman. Tapos, yung ating equity. Yung ating Alfred Capital. Okay. Tapos, meron tayong total liabilities and equity. Okay. Okay, so magkano yung ending accounts payable natin? Ito yun. At yung ending capital natin. Take note din na yung ending natin is ito pa lang.
plus, syempre yung income. Ito, huwag mong kalimutan yan. No? Kasi magka-connect yan sila. No? Ito, plus ito, yung sa income. Kaya yun, no? Yung ating ending capital. Kaya pag inad natin yan, yun, balance. Yun yung ano natin. Baka mamaya kasi ito lang yung pinick up mo, hindi talaga mag-balance yan sa capital. Dapat ilagay mo yung net income kasi wala namang withdrawal siya at hindi naman hiningi ang statement of changes and equity kasi gagawan sana natin. Wala naman, hindi naman pinagawa. Okay? So, tapos yung ating requirement. Okay na, Rod. Manganta, pakbot. Okay, so yun yung ating so nga lang, hindi natin makita yung pag ini-screenshot mo ito. No? Ibat natin dito. Ay, mahala dyan. Try natin. Okay. Kita ba? Kita. Yan ha. So, ito yung ating balance sheet. Ito naman yung ating income statement. Okay, so same, tingnan mo, same sila, no? Take note na itong ito, tsaka yung balance natin dito, same siya, no? Kaya nga expanded, this is an expanded accounting equation. Yan yung expanded accounting equation. Kasi at the end of the month, at the end of the quarter, or at the end of the year, yung revenue and expenses, kinu-close natin sa equity. Kaya yan, no? Kasi ito lang yung reference niya, no? Yung pag i-check natin to, no, dapat itong nasa line dito is dapat ang total dito ay kapariho nung nasa income statement, no? Kapariho nung nasa income statement yung ano natin dito. Kung i-check natin yan ay kapariho nung nasa income statement. Nung nakita nyo na yun pala yun. Yan. Diba? Income statement. Yun. Kaya yan, pag na-close yan dito sa 520 na capital, no? Sa dito, yun na yung ending capital mo. Ito, plus yan, yun yung ending capital mo na maaaring mapupunta sa, na mapupunta sa balance sheet. Yun. Okay? So, yun. Okay? So, I hope na na-answer ko yung I hope that this presentation or explanation serve its purpose for answering of the question or problem requested of one of my student in Basic Accounting Facebook class. Thank you and good evening. Ciao.